Meron tayong visitor for today's episode. Medyo magaling lang naman siya sumayaw. Hindi kasing galing ko, siyempre. Juliet Ron, everybody. Yeah! It's your boy, John Roa. One of the best dancers. Di joke lang. Dito po tayo ngayon for another episode of Jam and John! At ngayon guys, kasama po natin ang nag-iisang Prince of the Dance Floor, the one and only, Juliet Trono! Palpakan natin yung Juliet Trono, guys. Woo! What's up? What's up? Yeah! What's up, bro? What's happening, bro? Kamusta? Salamat naman, nagpakita ka. Uy, nagpakita grabe ako ka. sa'yo. Alam niyo ba, Hindi kung hindi dahil sa show na to, hindi kayo magkikita ulit Oy. minsan sa napakatagal na panahon. Hindi kasi pag nag-aaya siya, it's either wala ako sa mood lumabas o may busy ginagawa. ka. Busy ka naman parati. Grabe busy Saan ka eh. ba nabibisi? Bukod sa music. Sa bahay, Bukod sa bahay. sa music, Bukod sa music. sa pagsusulat. Yeah! Daming sagot. Hoy, ba't mo ba ako nilaros? Ikaw nga, Oo nga ikaw pala, nga yung oo nga guest pala. ko ngayon. Oo. Show ko to eh. Okay. Sorry. Aba. So ako pala tatanungin. Kailan ba nagsimula or paano nagsimula si Julian Trono sa showbiz? Paano ba? Ilan taon ba ako nun? Elementary yun eh. Elementary ako, nasa elementary ako. Tapos, syempre, ano ako talaga noon, mas cool talaga ako. Mas aral, yun yung bisyo ko talaga. Tapos, dumating sa time na siguro, syempre pag, alam mo yun, parang maghahanap kayo, yung parents ko noong time na yun, supportive, very, very supportive. Sabi nila, dapat meron kang alam mo yun, bukod sa school at meron ka bang ginagawa. So, naghanap kami, nag-swimming ako. Anong grade ka nun, tol? Para siguro nag-start akong sumayaw ng mga grade 1, grade 2. Bagets talaga, sobrang bata. Tapos hinanap ko swimming sa iba, gitara or ibang Hindi talaga eh. Tapos yun, yung sumampa ako sa stage, tapos sayaw, parang, ay ko, shucks, parang ito na yung gagawin ko for the next 50 years of my life. So, yun, tapos sayaw lang talaga. Tapos nag-start ako sa isang community. Sa community namin, yung mga dance group, nauso yung mga dance group, di ba? Yung mga fiesta. It's a very humble beginning, pero streets talaga, sayawan. So, nagkasama ako dun sa group na yun. Pero ako yung pinakabata. Alam mo yung mga sa fiesta no, na parang, di ba may grupo na matatanda, tapos may lalabas may lalabas sa batang maliit. Ako yun, isa ako dun sa mga bata. Kung pwede mo i-mention yung name ng grupo before. Before, ang pangalan namin nun ay 0 Degree. 0 degree. Ladies and gentlemen, 0 degree. Oo, Lalabas ka sa gitna. tapos ang suot ko nun, Costume ka din. naka-Spider-Man ako na maskara. Tapos pag bubuksan ko gano'n, parang papakit-pakit yung batang maliit, gano'n, tapos sasayaw. Tapos nagkaroon ng isang competition. Hindi man major competition, pero medyo mainstream siyang competition. Tapos nandun si Miss Joy Cancio, yung manager ng Sex Bomb. Siya yung nakadiscover talaga sa akin. Tapos ano na yun, tuloy-tuloy na yun. Kasama ko yung Sex Bomb noon, sina Ate Rochelle, sina Ate Jopay, as in baby boy nila ako. And then, the rest was history. Puro sayaw. As in, sayaw talaga yung, alam mo yun, merong ganun eh. Merong isang bagay na magdadala sa'yo dun sa spot na yun. Tapos, Nagusto. dun sa spot na yun, madidiscover mo na lahat. nag-start ka din, yung kumbaga, yun, masaya ka talaga sa ginagawa mo eh. Siyempre sa una, first few years mo sa showbiz, sobrang enthusiasm mo, nanggigil, parang, gagawin ko yan. Sige, kahit off track siya, kahit hindi siya yung sa roots mo, gagawin ko yan, sige, gagawin ko yan. Tapos, after some time, hindi ka naman mawalan ng gana, pero mas makikita mo eh. After matry lahat, parang wait, okay, sige, dami ko na-try, pero hindi siya ganun fulfilling. So, maghanap ka ng wait. So, ano nga ulit yung nagdala sa, sayaw. So, babalik ka So, talaga. ako Kasi nag-acting ka din, di ba? Oo, Mga dami. commercials ka. Sa mga sa TV. Tropang Pochi, Pochi. diba? Mga children show, hosting, tapos sa mga soaps, sa TV. So, masaya siyang experience. Doon kayo unang nag-meet ni Ella. Sa Tropang Pochi. Mamaya pag-usapan natin yan. Kailan yung segue mo no? Segue yun eh. Influences mo. Madami. When it comes to dancing muna siguro. Dancing, mga influences ko. Before, mostly mga choreographers, mga local choreographers. Kasi, yung mga kinalakihan kong mga kasamang choreographers noon, from maneuvers, ad-lib, G-Force, saka nag-train din ako sa kanila. Sobrang nagbigay sila, nag-share talaga sila ng thoughts nila. Sino ngayon sa All-Stars, sila kuya Yan, Ken All-Stars Johns. pa, sina Ken Johns. Sobrang galing nun. Yung mga Groove Jacks, yung mga OG talaga before. As in, privilege. Sobrang, it's a great privilege. Kasi ngayon, syempre, di ba, nag-settle down na sila. Ano na lang sila, nagpamilya na sila. Pero ngayon,
bit-bit ko pa rin yung mga naturo. Yun, sila and siguro mga international, sina Chris Brown, alam mo yan, sina Chris Brown, local, si Sir Gary talaga, both music and sayaw. When did you discover that you're into singing and music? And of course, dancing is a part of music, pero... No, una kasi, it started when I was able to train with yung Koreans. Di ba yung ginawa nila ako ng single, yung Wiki Me? Remember that? Wiki, alright. Doon siya nag-start yung singing. Singing muna siya kasi sabi ko, Kasi nag-ano ka nun eh. i-train ako sa Nag-train kanila. ka sa- I-train ako. So parang yun muna siya at first. Parang singing, sige, kanta lang. Walang kahit ano, it's just singing. Tapos, syempre parang ano yan eh. Tinan mo, parang ganito yung nangyari sa akin. Koko dancer ako, di ba? As in, ito yung roots ko. Tapos merong isang bagong, parang batang nagpupumilit sumayaw without knowing the roots, without knowing the, alam mo yun, kung ano yung basics nun. Parang hindi naman disrespectful, pero parang I want to have that same respect din kung sa mga dancers. Ganon sa mga singers. Kunyari ako, ang dami kong friends sa mga singers talaga na yun yung ginagawa nila buong buhay nila. Sabi ko, hindi ako pwedeng kakanta lang. I need to learn, I need to... Ano ba yung basics? Saan magsisimula? Saan start? Oo, kahit na late, wala naman late eh. So, yun. After nung single ko with the Korean, sabi ko, hindi ito eh. Parang Tagalog pa rin, OPM pa rin. Ito yung ano talaga natin. So, ano ko, parang nag-scratch. I went to Viva. And then Viva pushed me with my music. Tapos doon nag-start. Nakakilala ko ng mga tao, the right people to guide me. Yung love ko, nag-grow eh. As in parang... Tsaka kasi pag, alam mo yun, pag nakikita mo kasi sila magtrabaho kasi yung mas namomotivate. Oo. Tsaka hindi lang sa sayaw. Parang it's nice to, you know, dance with your music eh. Parang, uy, ako to. Parang ako talaga. Exactly. At tsaka full expression eh. Parang kumakanta ka na, sumasayaw ka na, and you're there, your presence. Parang kumpleto siya. Ang sarap sa feeling. So, ngayon, sabi ko nga, ang tagal, ang bagal, pero sabi ko, mas mabuti ng mabagal kesa binibigla mo parang, sige, try natin to, sige, try natin to. Seldom na lang ako nakakita ulit ng isang artist na solid sumayaw, solid din sa music. Walang bias. Nung naging friends kami ni Julian talaga, isa din talaga ako sa fan ng music niya. Kaya sabi ko, kaya din kami nagkaroon ng connection. Actually, with Balang Araw, ano yun, very, paano ba? Sobrang still nun. Kasi, ang secret nun, yung process nun, at first, it was written by Johan. Tapos, taga-English muna siya. Johan Garcia. English muna siya, same melody pero English. Diba? Nakwento ko na sa'yo, diba? Tapos, after nun, parang sabi nila, parang, pwede pa natin to, parang okay to kung Tagalog. Then, pumasok sila Sir Tay, sina Ate Yumi, inayos sila yung music. Yun na yun. Tapos, yun na yun. So, parang ako nga sabi ko, hindi siya yung masasabi kong music ko at first. Kasi, hindi ko siya sulat eh. Pero, yun yung naging start. Hindi naman kailangan parating... Kasi di ba may ibang artist na ganun, hindi man kaya magsulat pa, or hindi pa naman kayang mag-develop ng kanilang music, mag-produce. Kailangan meron mga tamang tao na mag-guide na, oh, ito, pwede to, or ito, pwede to. Suggestion lang, and then from there, kailangan mo mahalin talaga eh. Isa sa mga paborito ko, yung Isang Tingin. Isang Tingin. Yun yung parang theme song ng movie namin ni Ella, yung Fangirl Fanboy. Dalawang version kasi yun. Nagustuhan ko lang yung concept of having two versions of one song. Yun talaga sobrang straight up na boses mo. Sabi ko, kinakabahan ako, as in kinabahan ako. Kasi that was technically yun yung first ko talagang ballad song. So sabi ko, proseso mahirap kasi preparation, hindi naman ako sanay, hindi ka sanay yung katawan ko. Pero sarap kabahan, tol. Sarap, sobrang parang sarap. Yung tipo, alam mo parang, ito na, yun na. Iba. At saka yung after. After, yung yun. after, bro, na parang, ito na yung ito yung draft, tapos, Na-achieve ko. pasok, di ba? Pasok. Kasi ngayon, kunyari, kung sayaw, game, sayaw tayo ngayon. Pero kung kantahan, parang, ganun pa rin eh. Dati talagang sobrang, wait lang, ganun pa kasi, may ganun pa rin hanggang ngayon. And I think I'd love to keep it kasi yun yung nag-aano sa akin to find more, to research more, to train more. Parang yung kaba na, okay ba? Magagawa ko ba to? Yung ganun. Mas okay na yun kasi yung biglang, alam mo, magpe-play safe ka rin parang, sige, okay na Sarap yan. kasi kabahan talaga eh. Iba pag kinakabahan ka. Ano ang ginagawa ni Julian Trono pag nag-chill siya or wala siyang trabaho? Paano mag-chill ang isang Julian Trono? Of course, I always go out with friends, you know, with the right people. Kailangan yan eh. Kailangan ng konting detachment from work para nare-renew ka. If you have the chance to travel, go travel. Pero ako mostly kasi it's more on I read a lot. Right now, I read a lot. Last mo, yun yan, nakwento mo sa akin. Mas sulat kasi yun yung pinaka-escape ko na eh. Pag sinusulat ko siya, yan, mostly I write, I watch movies.
So, ganun ka mag-chill. Oo. How do you master your craft? How do you master everything? Like your dancing, your acting, your music? What are your techniques? Siyempre, given na yung mag-train ka eh. Kung sayaw in particular, pag sayaw kasi kailangan talaga, muscle memory yan eh. Kailangan mo siyang parating ginagawa. Both, I think, with singing, kasi mag-adjust yung mga muscles mo inside. I think, yun yung una kong inalam, yung knowledge, paano siya nag-work, kesa dun sa gawin kagad. Kunyari, sa sayaw, una yun, sayaw-sayaw kagad. Pero after some time, inaral ko yung bakit sa iba nakakapag B-boy sila or anong muscle, anong ginagamit yun. So, una yun, kailangan i-equip mo yung sarili mo on kung ano talaga yung how-tos, anong ginagamit para magawa to. If it's dancing, if it's singing, or if it's writing, acting, whatever it is, aralin mo paano muna siya, yung roots nun, yung history pa nun, para alam mo saan nanggagaling. Ganun parati. Pangalawa yun, yung training, at least not kung hindi kayang everyday,